5 minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na Jesus, pag-ibig na nakalimutan, tahimik na naroroon sa mga tabernakulo ng mundo, na madalas kaligtaan. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa iyong walang hanggang awa at para sa iyong napakalaking pasensya sa sangkatauhan. Lagi mong inaasam ang bawat kaluluwa, hinahangad ang pagmamahal at tugon ng puso ng tao. Sa katahimikang ito, nais kong ipahayag ang aking pinakamalalim na pasasalamat at ang aking hangarin na laging mapalapit sa iyo. O Jesus Eucharistia, ipagkaloob mo sa akin ang higit na pananampalataya upang makilala kita sa mga tahimik na sandali ng buhay. Tulungan mo akong parangalan ka sa bawat isip, salita at gawa at lubos na magtiwala sa iyo. Panginoon, gawin mo akong tanda ng iyong pagmamahal para sa mga nakapaligid sa akin. Pahintulutan mo akong gamitin ang bawat sandali ng aking buhay upang tumugon sa iyong walang hanggang pagmamahal. Bigyan mo ako ng pusong nag-aalab sa pag-ibig at tapang upang sundan ka, kahit sa gitna ng mga pagsubok at krus ng buhay. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, 14:1-3. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi, sinabi ko sana sa inyo. Pupunta ako upang ihanda ang lugar para sa inyo. At kapag ako ay umalis, at naihanda ko ang lugar para sa inyo, babalik ako at dadalhin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ang mga salitang ito ang aking pag-asa sa bawat sandali, ang ilaw na gumagabay sa akin sa madilim na sandali ng buhay. Bakit tayo nagdarasal sa harap ng kabanal-banalang sakramento? Sapagkat doon si Jesus ay tunay na naroroon. Hindi lamang niya tayo pinakikinggan, kundi hinihintay niya tayo sa bawat sandali. Sa pagpasok natin sa tabernakulo, tinitingnan tayo ni Jesus nang may pagmamahal, isang tingin na tanging ang pinakadalisay na pag-ibig lamang ang makapag-aalok. Kahit na tayo ay nagdurusa, puno ng alalahanin o pakiramdam na hindi tayo karapat-dapat, tinatanggap niya tayo ng may bukas na puso. Palagi niya tayong binibigyan ng biyaya upang gumaling, upang alalayan tayo, at upang ipakita sa atin na walang sakit na hindi niya nauunawaan, ni pagsubok na hindi niya tayo sinasamahan. Alam na alam ni Jesus ang ating mga paghihirap, kabiguan, at ang pinakamalalim na pananabik ng ating puso. Nais niyang yakapin ang ating sakit, gawin itong lakas, kaaliwan at suporta. Hindi natin kailangan ng sopistikadong mga salita o masalimuot na paghahanda upang lumapit sa Kanya. Sapat na ang maging naroroon lamang. Minsan, ang katahimikan sa harap ng kabanal-banalan ang pinakamagandang panalangin, sapagkat iyon ang panahon kung kailan ganap na bumubukas ang ating puso sa Kanya. Sa katahimikang iyon, pinasisiklab ni Jesus ang pananampalataya, pinalalakas ang pag-asa, at ginigising sa atin ang matatag at hindi natitinag na pag-ibig. Nasaksihan ko ang hindi mabilang na mga himala na nangyari sa buhay ng mga naglalaan ng oras upang manalangin sa harap ng kabanal-banalang sakramento. Ang mga taong nawalan ng liwanag ng pananampalataya matapos ang mga tao na nalulubog sa pag-aalinlangan ay nabawi ito. Ang mga matigas na puso na tila hindi kayang magmahal ay milagrosong nabago. Ang mga nagdadala ng bigat ng pagdurusa ay nakahanap ng malalim na kapayapaan na hindi kayang ialok ng mundo. Sa paglapit mo kay Jesus, magtiwala ka na ang iyong panalangin ay pakikinggan. Ang sagot ng Diyos ay maaaring hindi ang iyong inaasahan,
ngunit palagi itong magiging pinakamahusay para sa iyo. Sapagkat ang Panginoon, sagana sa awa, mas nakakaalam kaysa sino man kung ano ang kailangan natin upang gabayan tayo sa landas ng buhay. Ang salita ng Diyos sa Biblia ay laging isang ilaw na gumagabay, nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan at kahalagahan ng panalangin. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Jer 34. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y bubuksan. May alpamat 7 sa... Ang inyong Ama na nasa langit ay magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Alpamat 7:11. Kung kayo'y humingi ng anuman sa aking pangalan, gagawin ko ito. John 14:14. Si San Alfonso Maria de Ligorio, santo ng debosyon at panalangin, ay minsang sumulat, ang mapagtiwalang panalangin ng kaluluwa ay may napakalaking kapangyarihan. Kapag humihingi tayo sa Diyos, madalas niya tayong pinagkakalooban ng higit pa sa ating hinihiling. Kaya naman, huwag kang mag-atubiling lumapit sa Kanya nang may pag-asa at lubos na pagtitiwala. Siya ay isang mapagmahal na Ama na laging nagmamalasakit at nagmamahal sa Kanyang mga anak. Gaano man kahirap ang mga kalagayan ng iyong buhay, maniwala kang matatag na hindi kailanman tumatanggi ang Diyos na magbigay ng mabubuting bagay sa mga nagmamahal at naghahanap sa Kanya. Kapag tinitingnan natin ang maliit na ostiya sa altar, maaari nating isipin na ito ay tinapay lamang. Ngunit inihahayag sa atin ng mga mata ng pananampalataya na ito ay si Jesus mismo na nagbigay ng Kanyang sarili upang manatili sa atin. Ang Sagrado Corazon ni Jesus ay buhay at naroroon sa bawat tabernakulo sa mundo. O Jesus Eucharistia, nagpapasalamat ako sa iyo para sa walang hanggang pagmamahal mo sa akin. Mahal kita at ninanais kong lumapit pa sa iyo araw-araw. Tulungan mo akong ganap na ibigay ang aking buhay sa iyo upang hanapin ka sa bawat kalagayan, kahit sa aking mga sandali ng kahinaan, pagbagsak o alalahanin. Bigyan mo ako ng mga mata ng pananampalataya upang masdan ang iyong pagmamahal at ang iyong kahanga-hangang presensya sa bawat sandali ng aking buhay. Sagrado Corazon ni Jesus, turuan mo akong mahalin ka ng may simpleng at dalisay na puso. Linisin mo ang aking kaluluwa, alisin mo sa akin ang hindi karapat-dapat, at gawin mo akong instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig sa mundo. Ipagkaloob mo ang kapatawaran, hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa lahat ng mga malayo sa iyo, upang sila ay makabalik sa iyong walang hanggang awa. Sagrado Corazon ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Bagaman ang buhay ay puno ng mga pagsubok, pagdurusa at alalahanin, naniniwala ako na lagi kang nasa aking tabi. Pinoprotektahan at ginagabayan ako sa gitna ng mga bagyo. Alagaan mo ang aking pamilya sa iyong pagmamahal at kapayapaan, at tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa, pagmamahalan at katapatan sa iyong banal na kalooban. Ibuhos mo ang iyong biyaya sa mga pari, relihiyoso, at lahat ng mga naglilingkod sa simbahan ng may dedikasyon at pagtatalaga. O kalinis-linis ang puso ni Maria, ikaw ang pinakaligtas at pinakamatapat na landas patungo sa Sagrado Corazon ni Jesus. Tulungan mo akong ilagay si Jesus sa sentro ng aking buhay upang mahalin at paglingkuran siya kahit sa maliliit na detalye ng pang-araw-araw na buhay. Ina, mamagitan ka para sa mga pamilyang nasa krisis, mga batang ulila, mga matatandang nag-iisa, at mga nagdadala ng sugat sa kaluluwa. Gabayan mo sila patungo sa pagmamahal at awa ng iyong anak na si Jesus.
Ang mga santo ay laging nakakahanap ng inspirasyon, lakas, at kagalakan kay Jesus Eucharistia. Tulad ni Santa Teresita ng Bataang Jesus, ang bawat sandali sa harap ng tabernakulo ay isang pagkakataon para sa kaluluwa na magpahinga, gumaling, at magpanibago. Hinikayat niya ang lahat na lumapit kay Jesus upang ibigay sa kanya ang lahat ng kanilang pasanin upang matagpuan ang tunay na kapayapaan. Ibigay mo kay Jesus ang lahat ng nasa iyong buhay. Mga kagalakan, kalungkutan, pangarap, o kabiguan. Babaguhin ni Jesus Eucharistia ang lahat sa isang nakalulugod na alay sa Diyos. Pupunuin ka ng bagong buhay at masaganang biyaya. Kaya naman, huwag kang mag-atubiling lumapit sa Kanya. Laging naghihintay si Jesus sa iyo ng may bukas na mga bisig. O Jesus na nasa sakramento, mahal kita at ninanais kong mahalin ka magpakailanman. Ibuhos mo ang iyong biyaya sa akin, upang ang aking pagmamahal sa iyo ay lumalim araw-araw. Sagrado Corazon ni Jesus, ipagkaloob mo ang pagbabagong loob sa mga makasalanan, kaligtasan sa mga naliligaw, at akayin mo sila patungo sa bukal ng iyong walang hanggang pagmamahal. Panginoon, maawa ka sa mga kaluluwa sa purgatorio upang sila ay makapagpahinga sa iyong mga bisig na puno ng kabutihan at pagmamahal. O kalinis-linisang puso ni Maria, ingatan mo ang aking kaluluwa sa pagmamahal ng iyong anak. Maging ikaw ang aking kaaliwan, ang aking kanlungan, at gabayan mo ako palagi sa landas ng liwanag. Sa langit at sa lupa, magpakilanman purihin at luwalhatiin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin at luwalhatiin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin at luwalhatiin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Ibahagi ang kagalakan ng presensyang ito sa lahat ng nakapaligid sa iyo, upang ang mga kaluluwang uhaw sa katotohanan ay matanggap din ang biyaya ng kaligtasan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang bawat isa sa iyong mga gawa, salita at isipan. Naway ang kanyang kapayapaan, pagmamahal at pag-asa ay laging pumuno sa ating mga puso. Amen.